Gusto ko na makipag-break, Vance. For real. Nakikipag-break ka? Seryoso? Jeans, hindi mo na ba akong mahal? No, Vance. Kaya kita nilalet go kasi mahal kita. Hindi ko gets. Meron akong cousin. 17 years old pa lang siya. Nabuntis na siya. Tapos, nag-asawa na siya agad. Ngayon, nagsastruggle sila ng husband niya kasi hindi stable yung work. Kaya ngayon, nangihiram sila ng pera kay mama. Same sila ng sitwasyon ni Arlo ngayon. Buntis ang girlfriend niya. OMG. May plans pa naman siya mag-IT at mag-work sa US. Kaso mukhang mahihirapan eh. Sabi ng dad niya, dapat daw harapin daw nila yung consequences ng ginawa nila ni Monique. Alam mo, sa tingin ko, paano kung ako yun sa sitwasyon niya? Sheens, gets ko si Arlo eh. In-express na lang yung love niya kay Monique. To be honest, ganun din yung gusto kong gawin. Pero ayoko mabuntis ka. Ayoko masira yung plans ko, yung plans mo. Ayoko umabot sa point na magsisi ako tulad niya. Exactly, Vance. Ayoko na magsisi sa huli. Kaya, hanggat hindi pa tayo umabot sa point na may temptation, siguro mag-pause muna tayo and focus on our plans. This doesn't mean hindi kita mahal. I'm doing this kasi mahal kita. Yep. I'll wait for you. Alam ko mahihirapan ako maghintay. Pero mas mahirap kung later on may regret kasi hindi tayo naghintay. Correct. Doon tayo sa path na bubuin tayo. Hindi sa path na ikakasira ng future natin. When the time is right, gagawa ng way si God para magkita tayo ulit. I love you, Sheena. Love you too, Vance. Ika'y gustong makita, gustong mayakap, gustong makausap. Ikaw ang nagbigay kulay nitong pusong naghihintay. Naghihintay, nakatulala, hindi mapakali. Pero nang dumating ka, lahat nagkakulay. Mundo ko'y sumigla, mga labi ko'y ngumingiti na. Ikaw na nga ba ang matagal nang hinintay? Ikaw at ako sa tagpuan ng pag-ibig. Pero may hadlang sa ating mga puso. Ang sabi nila may tamang panahon para sa musmos nating puso. Magtatagpo raw uli sa tamang panahon at pagkakataon. Kung hinog na ang pag-ibig, magtatagpo tayong muli.
kasama si Vance. Hindi madaling nag-break kami. Nakakasad pa rin minsan. Pero, big help na binabasa ko yung book na binigay ni Julia. Sinunod ko ang advice to focus on my ACADS. Iyon din ang advice namin ni Julia kay Nelly. Lalo na, kape-break lang nila ng boyfriend niya. It was an advice that actually worked for me and Vance. Kasi may na-accomplish kami sa isa sa plans namin. We graduated high school. And now, our college era begins. We are officially chasing bigger dreams. Finally, after a few years of college, nakagraduate na rin kami. Gaya ng advice ni na Mama, sinik ko si Jesus. I prayed and studied His Word. At nakilala ko siya. Nakilala ko ang love niya for me. A love so great, He died to save me. Kaya mahal na mahal ko siya. And based on that love, na-realize ko ang purpose ko sa buhay. To serve Him. To serve the Lord Jesus in all areas. Hindi lang sa church, kundi pati sa work. Minsan, naaalala ko si Vance. Nahanap niya na rin ba kung anong purpose niya? Is he praying too and seeking God's will for his life? Thank you, Lord Jesus, for your faithfulness sa maraming taon na nagdaan. Thank you at tinanggap niyo ko at tinuruan to see my worth in you. Nakikita ko po na I'm about to enter a new season and I pray for God's best for me. Kinikilig sa'yo, alam mo ba bawat ngiti mo parang sumasabog na puso kong hindi mapakali kapag malapit ka sa Here. Bigay ni Kuya Mulong. Hindi mo kasi nakain yung fishbowl mo noon, remember? Di ko matalo, di ko maamin, pero umaasa na kinikilig ka rin. Sa'kin din sana. Kamusta ka na, Vance? Ito. Miss na miss ka. Pag nandyan ka, napapangiti ako. Di ko alam bakit ganito. Simpleng tingin. Ay! Katamay! Sabi ko sa inyo may tamang oras sa right time.
tibok ng puso ko. Tahimik lang, walang aminan. Pero may kilig sa pagitan. Simple lang, pero ikaw ang dahilan ng ngiti ko ngayon. Secret lang, Tayo lang, mga tingin na di maintindihan. Hindi naging madali makipaghiwalay sa'yo. There were moments na gusto kitang ligawan ulit. Convince you to come back. Pero gaya nga ng sabi mo, magkinta tayo sa future. So, I put my efforts into finishing school and mag-work sa family business namin. And God has rewarded my hard work. Tinulungan niya ako matupad yung dreams ko and be ready for this season. Thank you because you stood up by your convictions. Thank you for encouraging me na maghintay kasi it was all worth it. Hindi tayo nagmadali, kaya hindi tayo nasira. And so with all my heart, Sheens, I vow to stand by your side forever and be every bit of the godly husband you have prayed for. I love you very much. Vance, thank you, minahal mo ko ng tama. Thank you kasi hindi mo ako pinilit sa mga bagay na for your temporary happiness. Thank you for choosing what's best for me. Napakabuti ni Lord sa atin. Pinakita niya sa atin na etong time spent waiting for each other was also a time for Him to prepare us for this moment. It was in the waiting that we became the right match for each other. What we have now is the love that truly worth the wait. So today, I am standing here as your bride, ready to love you and take care of you until my dying breath. Promise, sa tulong ni Lord Jesus, I will be your partner in pursuing His purpose on our lives. I love you with all my heart, Vance. Before God, your family, and people you love, and by the authority entrusted to me, I now joyfully pronounce you husband and wife. Vance, you may now kiss your bride. Tahimik lang sa isang tabi, ikaw ang ingay sa isip ko. Ngumingiti ka, biglang mundo parang umiikot lalo. Ayokong mahalata mo na tinititigan kita. Pag lumingon ka sa akin, bigla akong napapalingon sa iba. Kunwari lang kinikilig sa'yo. Alam mo ba, bawat ngiti mo parang sumasabog na puso kong hindi mapakali. Kapag
Lumapit ka sa tabi kung alam mo lang simpleng hinga mo. May kung anong hatak na hindi ko matalo. Di ko maamin pero totoo. Kinikilig ako sa'yo. Sabi nila crush lang daw to, pero iba kapag